Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin sila daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kaniyang bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Israelita ay wala noon sa kanilang bayan sa Kanaan. Sila'y natalo ng mga taga-Babilonya. Sinira ang kanilang lungsod, Jerusalem, at ang kanilang templo. Sila ay tinapon sa Babilonya na ang kasalukuyan ay Iraq, mga 6,000 kilometro mula sa Jerusalem. Kaya nanirahan sila bilang mga dayuhan sa Babilonya at sa iba't ibang mga lugar. Sa ganitong kalagayan, nasasabi ng mga Israelita, pinabayaan na kami ng Panginoon. Nakalimutan na niya kami. Napakaganda ang sagot ng Panginoon. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi kita malilimutan kahit na sandali. Inihambing ng Diyos ang kanyang relation sa kanyang bayan tulad ng relasyon ng ina sa kanyang sanggol. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya nga kanyang sinabi, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Kaya dadalhin niya uli ang mga Hudyo pabalik sa kanilang lungsod at sa kanilang bayan. Mula kahit saang lugar sila ipinatapon. Sila ay magiging tulad ng mga tupa na dinadala ng pastol sa masaganang pastulan. Iingatan sila sa daan tulad noong unang paglalakbay nila sa disyerto, na sila'y
pinapayungan ng ulap upang hindi masunog ng araw. Kaya uuwi ang lahat sa kanilang bayan kahit nasaan man sila ipinatapon. Ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng babala. Ito'y nagbibigay din ng pag-asa tulad ng pagbasa natin ngayong araw. Huwag sana nating masaisip na nakalimutan na tayo ng Diyos o hindi na niya tayo mahal at wala siyang kibo sa ating kalagayan o kaya natutulog ang Diyos kaya hindi tayo natutulungan. Hindi ito totoo. Alam na alam ng Diyos ang ating kalagayan at hindi niya tayo pababayaan. Huwag lang nating bitiwan ang ating pananalig sa Kanya. Kaya napakaganda ng salmo na nagsasabi, matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Kaya sinasabi po namin sa iyo, O Diyos, kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok. Pagkat inaliw ng Panginoon ang Kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.